magandang umaga po, ay hapon, at ang kinakabahan mo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Supposedly itong sermon na to ay dapat ipapangaral ko siya last month, pero gawa ng mga ilang propidensya ay medyo na-halt yung sermon, kaya medyo hindi ito relate sa panahon, ay sa araw ngayon na kung saan ang pinagdiriwang ng mundo ay yung alam natin na Christmas. Hayaan nyo umpisan ko yung pangaral sa pag-identify kung kilala nyo ba yung pinakamatandang tao na currently na nabubuhay sa ngayon. Ang pangalan niya ay si Juan Vicente Perez sa bansang Venezuela. Yung panahon na ni-research ko to, yung kanyang current na edad by the time is 114 years and 119 days. So ilang araw na rin lumipas nun, siguro mga 1 month. So lampas 119 days. So 114 years and 100 plus 19 years. Si Vicente Perez ay kabilang sa tinatawag na old category, which is under na tinatawag din na old age category o tinatawag nating mga senior citizens. Itong category ng senior citizen ay nahahati sa tatlong mainly categories. Yun nga, yung young old, yun yung mga 60s and to 80s. Merong tinatawag na middle old, yun naman yung nasa 80s to 100. Then yung old, tinatawag naman na nasa 100 plus and above. Pag pinag-uusapan yung old age o yung katandaan, usually ang unang-unang maiisip, isa sa mga madalas na maiisip ng tao is ito ay pumapatungkol sa haba ng buhay ng tao. And yung haba ng buhay ng tao ay usually associated yan sa dalawang klaseng realization sa buhay ng tao. Yung unang realization is kung gaano ka-satisfying yung kanyang naging buhay. Kung gaano naging fulfill, kung gaano naging masagana yung kanyang buhay habang nabubuhay siya sa mundong ito. Ito ay tumutukoy dun sa some kind of positive aspect ng buhay ng tao. On the other hand, ito rin ay yung kabaliktaran naman nito, yung tumutukoy sa limitasyon ng tao. Kung saan yung tao, pag nandito na siya sa ganitong edad, pumapasok na dito yung mga tinatawag nating regrets, yung mga frustrations, yung iniisip niya na sana nagawa niya nung bata pa siya, yung mga hindi niya natapos na mga misyon sa buhay niya, o kaya yung mga pangarap o yung mga desires na ginusto na sana niyang maabot nung bata pa siya. Dito sa teksto natin na babasahin natin ngayon, we can see a man described by God's word as a man na hindi lamang nabuhay ng mahabang panahon, siya rin ay tunay na buhay ng may totoong satisfaction sa kanyang buhay. It is a life that is worth desiring nga naman at a life that is worth imitating. So, sa pagbasa po natin ng ating teksto sa araw na to, inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo. Bali magja-jump tayo sa dalawang chapters ng Genesis, napaka-popular ng tawang ito. So let me read the first part of his life from Genesis 12 verses 1 to 4 and the latter part of his life from Genesis 25 to verses 1 to 8. So kung nandiyan na po kayo, samahan niyo po akong basahin ito. Babasahin ko po ito sa ESV translation. The call of Abraham. The Lord had said to Abraham, Go from your country, your people, and your father's household to the land that I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great. And you will be a blessing. I will bless those who bless you. And whoever curses you, I will curse. And all the peoples of the earth will be blessed through you. So, talon po tayo sa Genesis chapter 25 verses 1 to 8. Ito na yung dulong buhay ni Abraham. Abraham had taken another wife whose name was Keturah. She bore him Simram, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shua. Jokshan was the father of Sheba and Dedan, and the descendants of Dedan were Ashurites, and Letushites, and Lemwites. The son of Midian were Epa, Eper, Hanok, Abida, Elda, and all these were descendants of Keturah. Abraham left everything he owned to Isaac, but while he was still living, he gave gifts to the sons of his concubines and sent them away from his son Isaac to the land of the east. Abraham lived 175 years. So mas mahaba ang buhay ni Abraham kaysa kay Vicente Perez. Ito po talaga yung main text natin, verse 8. Then Abraham bred his life
his last, and died at a good old age, an old man and full of years, and he was gathered with his people. Maaari na po tayong makaupo. So, dun sa dalawang binasa ko pong teksto, yun nga sa chapter 12 ng Genesis and chapter 25 ng Genesis, pinapakita dito yung buhay ni Abraham kung sinimula ng pagtawag sa kanya ng Diyos mula sa paran, at dun sa ano nga, dun sa later part ng binasa ko, dinidescribe yung klase ng naging buhay ni Abraham bago siya mamatay or nung namatay na siya. Itong timeline na to sa 25, actually, mababasa nyo, try nyo basahin yung Genesis. Ito ay pagkatapos ng mamatay na si Sarah, na asawa ni Abraham. Then, ito naman yung account din after na ipanganak nag-asawa na rin yung kanyang anak na si Isaac. Pero I'm not sure kung marami sa ating familiar dito, pero para sa benefit ng lahat, I will just present some truths about the life of Abraham for context sake. So, firstly, kung gusto nating malaman yung kabuuan ng buhay ni Abraham, hindi nyo kailangan basahin yung buong Genesis, sapat na yung Genesis chapter 12 hanggang chapter 26. Pwede nyo basahin yan. So, sino ba talaga si Abraham? Si Abraham ay isang tao mula sa bansang Haran na tinawag ng Diyos para maging isang nomad. Yung nomad po, wala po silang sariling lupa. Yan yung mga nagdadala ng mga pastol. Tapos tinatawid nila from one place to another para pakainin. So, he was also a sojourner sa land of Canaan, o yung promised land, by around of 75 years old. Binigyan siya ng pangako ng Diyos, and a covenant, yung kanyang lahi, siya at ang kanyang lipi, ay pagpapalain ng Diyos, gaya nga nung nabasa natin kanina sa early text ng reading. And sinampalataya ni Abraham itong promise na to. Siya nga yung ama ni Isaac, then si Isaac yung ama ng 12 tribes. Si Isaac, anak niya si Jacob na ama ng 12 tribes na naging Israel later. So, paano naman nabuhay itong si Abraham? Binigyan ko kayo ng background, sino si Abraham. Paano naman nabuhay itong si Abraham? Si Abraham, gaya ng karamihan ng mga saints, hindi siya perfecto. Hindi rin siya walang sala. Pero nabuhay siya, babasahin niyo yung account, nabuhay siya ng may obedience at pananampalataya sa Diyos. He was called righteous because of his faith, Genesis 15:6, and was even called friend of God, Isaiah 41:8. He was a man of faith. Maraming beses na nasubok yung pananampalataya ni Abraham. Doon pa lang sa tinawag siya na tumira sa iba't ibang lugar, hindi yun madali kasi sa comfort niya sa Haran, masagana yung lupa doon, tinawag siya ng Diyos. At hindi lang isang beses siya pinalipat ng Diyos. Maraming beses siya pinalipat from one place to another. So, isa sa mga matinding pinagdaanan ni Abraham, yung kanina nabanggit ko na 75 years old siya nang tinawag siya ng Diyos at sinabi, magiging ama siya ng maraming nasyon. It took him 25 years bago pa nagkaanak. So, 75 plus 25 years, that's 100. So, ngayon, wala tayong nakikitang taong nanganak by 100 years old. And hindi lang yun, yung kanyang asawa ay almost barren or barren na by that time. So, talagang nasubok yung pananampalataya niya sa Diyos. Nung pinanganak na si Isaac, ang next na command ng Diyos sa kanya ay ialay yung kanyang anak. Napakahirap pagsubok na pinagdaanan at pagsubok sa pananampalataya ni Abraham. Tunay nga na pinagpala ng Diyos si Abraham, hindi lamang materially, but spiritually as well. Despite of being a wealthy man, mababasa natin sa Hebrews 11:8-10 na yung kanyang pag-asa hindi doon sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanya, hindi doon sa earthly inheritance. Pwede nyo basahin yan ngayon, makikita nyo na yung pinakapangarap o pinakahinahangat ni Abraham, yun yung heavenly inheritance na binigay ng Diyos sa kanya. So doon siya nakatingin. Itong si Abraham ay nabuhay ng mahabang taon, 175 years, at hindi lamang niya nakita yung katapatan ng Diyos sa buhay niya, kundi nakita niya rin yung katapatan ng Diyos sa buhay ng mga anak niya. Si Isaac nga. At makikita natin na yung term na ginamit dun sa verse 8 ng chapter 25, perfectly fits talaga dun sa kung paano nabuhay si Abraham. Sabi nung scripture, he died at a good old age and he truly lived a satisfied life. Kung tayo, ang sabihin natin, sana all, parang ganun yung naiisip natin. We have this kind of
Ano pang kailangan ni Abraham doon sa 175 years? Kasama niya yung Diyos at tunay na pinagpala, hindi lang siya, kasama yung mga lipi niya. So, para sa ating pangangaral sa araw na ito, I would like to take your focus doon sa verse 8, kung saan ginamit yung term na full of days. Sa ibang translation, yung full of days na yan, or full of years, sa NASB actually specifically, interesting yung ginamit kasi na word. Ginamit doon is satisfied with life or satisfied with days. Tinignan ko yung parang iba-ibang meaning ng original words. Marami talaga siyang possible meaning, kaya medyo nagkakaiba yung mga translation. Pero ang magiging focus ko is yung translation na ginamit ng NASB. Itong term na satisfied with days or satisfied with life, alam nyo ba na 4 na beses lang ito ginamit sa Bible, sa Old Testament. At ito ay pumapatungkol sa description ng buhay ng ilang mga tao. Hindi lang si Abraham, may mga ilang tao pa na dinescribe na may parehong klase ng satisfaction. Si Isaac, pareho yung ginamit sa kanya, Genesis 35:29. Si David, 1 Chronicles 29, verse 28. Si Jehoiada, 2 Chronicles 24:15. At si Job, Job 42:17. Kaya ni Abraham, itong mga taong ito, alam natin na they were very far from being perfect saints. Pero ang hindi natin madedenay kung anong consistent sa mga taong ito. Kilala natin sila, alam natin yung consistency sa mga taong ito. They are faithful and obedient to God. Not perfect, but yet obedient. Sabi nga ni McLaren sa kanyang exposition sa term na ginamit dito, basahin ko po. Sabi niya to, full of years or full of days does not seem to me mere synonym for longevity. There must be some other idea that in the words, if you notice that the expression is by no means a usual one. Kaya nga nabanggit ko, 4 na beses lang yan ginamit. That it is only applied on 1 or 2 Old Testament characters. And those selected characters, if you think, you will see, there must be some significance that in merely na hindi lang siya nagpo-point sa length of days. And I agree, I fully agree with him. Yung satisfaction ng mga taong nabanggit ko kanina ay hindi dun sa haba ng buhay nila, kundi sa quality and value ng pamumuhay nila dito sa mundong ito. So additionally, sinabi rin ni McLaren sa kanyang commentary dito, sabi niya, mas maiintindihan daw natin yung verse. Sabi niya dito, I think we can understand its meaning a little bit better if we make a very slight and entirely warranted change. Instead of reading full of days or full of years, pwede natin siyang basahin na satisfied with years. These men were satisfied with life, truly. Parang napakaganda ng pagkaka-describe ni McLaren dito. Kung babasahin natin siya ng full of years, parang medyo mahirap nga naman intindihin. Pero kung medyo tinwik natin ng konti to satisfied with years, mas mag-make sense sa atin yung paggamit ng term. So, looking back at the life of Abraham and these godly men, I believe there's three truths that we can see about life and the satisfaction out of it. Una, that man can truly enjoy life and be genuinely satisfied with his life, even in this temporal world. Pangalawa, it is only God who could give and provide satisfaction in man's life. And it is not based on the longevity of life, nor to any man-made standard of satisfaction. And thirdly, to desire a satisfying life is to imitate the life of these godly men, where we can see that godly living correlates with life satisfaction. So having said these truths, I would like to derive our message for the day, for this hour, that our message for the day is, it is God, not us, who can define what truly a satisfying life is. And it is only possible through faith and dependence and obedience to God. So ulitin ko po, it is God, not us, who can define what truly satisfying life is. And it is only possible through faith, dependence, and obedience to Him. So,
gaano man kahaba o kaiksi ang buhay ng tao, kung ito ay pinamuhay ng may pananampalataya, pagdepende at pagsunod sa Diyos, tinatawag nating short term or godly living, sabi ng Biblia, ito ay buhay na may totoong satisfaction. Buhay na full of days or buhay na tunay na buhay na may satisfaction. Alam natin yung makasalanang mundo, they will not agree with this truth. They even would reject this. And because alam natin na yung mundo ay may sariling definition ng satisfaction. Pero ano man yung ino-offer ng mundo, alam natin hindi yung better alternative. Sa mundong patuloy na nagre-reject sa Diyos, hindi lang yung satisfaction sa kanilang paningin ay subjective, ito ay inconsistent din. Ganito ang sinasabi ng mundo. I will live my life on my own terms and be satisfied. You live your own, I live mine. Or some will say, eat, drink, be merry, for tomorrow we will die. Nasaan yung satisfaction doon? Itong mga klase ng pananaw ay hindi tatagal at hindi talagang babagsak pag pinag-aralang maigi at tinignan na maigi. Sa mundong hindi kumikilala sa Diyos, ano ang kanilang satisfaction? Pera, kayamanan, kasikatan, kapangyarihan, kalusugan, at ano-ano pa. Alam natin na ang mga bagay na to, napakarami ng taong nabuhay sa mundo, hindi ito nagtunay ng bigay ng satisfaction sa kanila. Sabi nga ng desiringgod.org, at the root of dissatisfaction is a never-ending thirst that nothing in this world can satisfy. Napakapiting ng description. At the root of our dissatisfaction is a never-ending thirst that nothing in this world can satisfy. Why? Bakit? Unang-una, ang tao sa sarili niya hindi kontento. Dahil ang tao ay hindi niya alam yung totoong pangangailangan niya. Or hindi niya ina-acknowledge yung tunay na pangangailangan niya. Aside from that, in his sinful nature, man is greedy. And greed is an implication of man's sinfulness. I remember one time, I have a conversation with a friend, and he is saying that pag ang isang tao ay lumaki yung kanyang sahod, he gain, yung iba pangarap 6 digit, ang kanyang specification ay 7 digit, so ang 7 digit po ay million. Para daw ma-reach yung ganong klaseng income, you need to work, magkaroon ng 4 na work sa isang araw. Then I asked him, paano pag narating mo na yung ganong klaseng income? And he answered, hindi na nakakagulat. Then ang sagot niya is, hindi, palakihin mo pa. So basically, walang satisfaction. Yun yung totoong kalagayan ng tao. They may say na masasatisfy sila pag narating nila yung certain thing na yun, but the reality is, they don't. Because we are greedy. Ang ganda ng sinabi ni Eric Fromm, isang psychologist, sabi niya dito about sa greed of man, sabi niya is, greed is a bottomless pit which exhausts the person in an endless effort to satisfy the need without ever reaching satisfaction. So parang hinahabol mo yung buntot mo. Alam niyo yung pusa, pag nakita niyo yung pusa, na pag hinahabol niya yung sarili niya, hindi niya maabutan yung buntot niya. So ganun yung description, nakakalungkot na state ng man. Unless God changes man's nature and heart, contentment is not possible. And man will never be satisfied. On the other hand, when God changes man's heart, like what He did to Abraham, nabasa natin, through faith, he will see what he truly needs, what truly matters in life, then genuine satisfaction follows. Or we can say it will be a work in progress. God will surely satisfy, God will surely sanctify our satisfaction. Tanging believer lang ang kayang magsabi sa kanyang buhay, the Lord is my portion and inheritance. Napakinggan natin kanina doon sa second hymn natin. Again, just to qualify, ang mga believers po, meron pa rin yung mga regrets, may mga worries yan. Kasi, mamumuhay pa rin tayo sa mundo na, sabi nga ni Pastor Eli, is not yet a world that is not yet. Pero may malaking kaibahan.
Ang kaibahan natin, pwede nating ipagkatiwala sa Diyos yung hinaharap natin. Pwede tayong magpahinga sa presensya ng Diyos. Satisfaction in God in this life doesn't mean that life without trial, without persecution, without sufferings, without any form of struggles. Sabi nga ni David sa Psalms 23, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want." It's not that wala nang pangangailangan si David, but because satisfaction in life is not about getting every desires of our hearts, but learning to trust the Lord in whatever promises, providences, and provision that He will bring indeed to us. So, bilang application po, I would like to propose these 3 application in relation to our message. Unang aplikasyon, without reconciliation with God, like what happened to Abraham, na-reconcile muna si Abraham sa Panginoon, satisfaction in life is not possible. And this reconciliation is only possible through His Son. Second application, true satisfaction in life correlates with our proper understanding of God's promises. Therefore, it is our duty to know and understand the promises of God. And third application is, satisfaction in life comes when we learn to acknowledge and submit to the will of our God. So, tignan natin yung unang application. Without reconciliation, satisfaction in life is not possible. And this is only possible through His Son. Alam natin ang relasyon ng tao at ng Diyos ayon sa Biblia ay hindi gaya ng inaassume natin na mabuti o maayos. Sabi nga ng salita ng Diyos, ang tao ay kaaway ng Diyos dahil sa kasalanan. And dahil sa parehong rason, ang tao ay malayo sa Diyos. Also because of sin, ang dapat sa atin ay wrath at parusa ng Diyos. Yet, bakit may blessing? Bakit may mga masaya pa rin kahit di kumikilala sa Diyos? Bakit may mga parang seemingly satisfied sa mundong ito despite of what we deserve from God? Yun ay dahil ang Diyos ay mabuti at mapagbiyaya. Instead of receiving His wrath right now, God's common grace is still upon us. And this is the very reason bakit may mga tao pa rin parang nakakaramdam ng temporal na satisfaction at kasiyahan sa mundong ito. Sabi nga sa Ecclesiastes 5:19, God has given wealth, possession, and power to enjoy them. The word is enjoy them. So satisfaction. Maganda yung karugtong. This is the gift of God. So mark that word. Man has still sense of temporal enjoyment and satisfaction in life because God still allows it. In fact, God can opt to withhold it from us, and we can do nothing about it. Ecclesiastes 6:2, a man to whom God gives wealth, possession, and honor, so that he lacks nothing, all of that he desires, yet God does not give him power to enjoy them. So, kayang i-withhold ng Diyos yun. Yung ano mang kasiyahan na sinasabi ng unbelieving world, na masaya naman kami kahit walang Diyos, kahit di kami kumikilala sa Diyos. They don't know. They are still under God's common grace. And God, kaya alam na, pwedeng alisin ng Diyos yan anytime. Alam natin, napakaraming tao na napakayaman na, napakasagana, napakaganda ng buhay, napakasikat na. Marami nagpapakamatay kasi hindi nila nararamdaman yung sense of satisfaction sa buhay na ito. Unfortunately, this grace is not eternal. One day, God will stop bestowing this grace on His enemies. And that would be the end of all enjoyment and satisfaction in this world. Nakakatakot. This is the tragedy of man who was in enmity with God. All of his enjoyments and satisfaction in life are all temporary vanity, which has no value, most especially in eternity. Good thing, may mabuting balita. Binigyan ng Diyos. Yung Diyos mismo ang nagbigay ng solusyon sa problema ng tao sa pagitan ng relasyon ng tao at ng Diyos. And yun nga yung solusyon na alam natin, na sinasabi ng salita ng Diyos. Ang tanging solusyon ay ang kanyang anak.
John 10:5, John 10:10b, sabi ng Panginoong Jesucristo, I came that they may have life and have it abundantly. I know kung paano ina-abuse tong verse na to in some wrong sense and some wrong interpretation, but let me quote Barnes para mas madali nating maintindihan yung John 10:10. Sabi ni Barnes sa verse na ito, they shall not merely have life, simple, bare existence, but they shall have all of those super-added things which are needful to make the life eminently blessed and happy. Yung eminently po is very, very. So parang mas mabigat na term sa very. Kumbaga yung very, maganda na yon. Parang extend mo pa yung meaning ng very. So sinasabi ni Barnes dito na yung abundantly dito, yung life na binibigay ng Panginoong Jesucristo and yung have it abundantly, ito yung sinasabi na higit sa kung ano yung buhay ngayon. Higit sa satisfaction na nakukuha natin sa buhay na ngayon. Yun yung binibigay ng Panginoong Jesucristo. Christ came to this world to suffer and die to pay off our sins, to reconcile man to God, and also to give man those who will be reconciled with God with true joy and satisfaction in life. The very beauty of this reconciliation is that we are now able to truly enjoy not just the common grace. Ganda, di ba? Hindi lang yung common grace na yung may enjoy ng isang mananampalataya, but also the salvific graces that God has given to us through Jesus Christ. Itong graces na ito ay hindi lamang temporal, ito ay tumatagos even to eternity. So the point is, without reconciliation with God, man may have a temporal satisfaction in his life because of the common grace. Hindi natin pwedeng i-deny yan. But this satisfaction is incomparable to what was promised to those who would be reconciled with Him. So, huwag tayong mainggit dun sa mga temporal na mga satisfaction ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Isipin natin, higit yung biyaya, higit yung pinangako, higit yung pwede nating panghawakan. At yung kahigitan na yun, yung dapat yung mag-drive sa mga puso natin na masatisfy despite of seemingly parang dapat ako kumikilala sa Diyos, dapat masigit yung natatamasa ko ngayon, pero hindi yun yung gustong ipakita sa atin ng Diyos. Common grace yan, may katapusan yan. Pero yung salvific grace, yung mga graces na dahil sa pakikiisa natin sa Panginoong Jesucristo ay higit doon sa kayang maranasan ng mga hindi kumikilala sa Diyos. That leads me to the second point. Satisfaction in life correlates with our proper understanding of God's promises. And we have a duty to know and understand God's promises. Marami sa mga mananampalataya ngayon ay walang genuine, parang wala silang satisfaction sa pagiging Kristiyano. Maraming dahilan. Pero isa sa mga major reasons bakit ang mga nagsasabing Kristiyano o totoong Kristiyano naman pero walang satisfaction sa Panginoong Jesucristo at sa mga biyaya, kasi naman ay hindi talaga nila tunay na naiintindihan yung pangako ng Diyos. O kaya naman ay nag-expect sila ng mga bagay na hindi naman ipinangako ng Diyos. Ang mga bagay na ito ay nagdadala sa displeasure, ungratefulness. At ang pinakadahilan ay yung kawalan ng pag-unawa at madalas ay ignorance sa pag-unawa sa mga pangako ng Diyos. Ignorance of God's word and promises are an irresponsibility in handling of God's word and His promises yung pinakapunto bakit nalilid yung mga Kristiyano sa ganitong klaseng kalagayan. Alam natin na hindi ito yung nangyari kay Abraham. Alam ni Abraham kung sino yung kanyang Diyos. Nauunawaan niya yung mga ipinangako ng Diyos sa kanya. Therefore, alam niya kung ano yung pinananampalatayanan niya. He is satisfied not because it was God ang nagsabi, Diyos ang nagsabi sa kanya ng mga pangakong yon, and he also understand kung ano yung mga pangakong ibinigay ng Diyos sa kanya. Doon siya nakatingin. Hindi siya tumitingin sa isang bagay na hindi naman sinabi ng Diyos sa kanya. So if we, like Abraham, if we have a true high esteem of God, mataas yung pagtingin natin sa Diyos at sa kanyang mga pangako, ang tugon natin dito ay makikinig tayo ng maigi. Pag-aaralan natin ng maigi. Uunawain natin maigi kung ano ba talaga yung pinangako at sinasabi ng Diyos sa mga bagay na hindi niya sinabi. Para hindi natin nami-misinterpret at hindi natin nami-misrepresent
yung ating Diyos. Imagine, Kristiyano ka at nag-evangelize ka at pinangakuan mo yung isang tao ng mga bagay na hindi naman pinangako ng Diyos. Di ba? That's misrepresenting God. And worse is, yung taong pinangakuan natin ng mga bagay na hindi naman pinangako ng Diyos dahil sa ignorance at irresponsibility natin, ay pwedeng mas malala pa yung kanyang maging kalagayan before siyang hindi kumikilala sa Diyos. Alam natin, ganyan yung nangyayari sa evangelical world today. Ang Biblia ay punong-puno ng pangako. May ano pa ako na the Bible is a book, promise book. Ay may ganong mga book ako nakita. Totoo naman, pag binasa niyo yung Bible, napakaraming promise. Hindi ko na nga na-research kung gaano karami yung promise na nakalagay sa Bible. Pero last time na narinig ko, more than 1,000 yung promises na nakalagay sa Bible. Pero, these promises, kung pag-aaralan natin ng maingat at maigi ang salita ng Diyos, alam natin na itong mga promises na to, hindi lahat to directly at indirectly apply to us. So, hindi sa atin pinangako yung Israel. Hindi tayo susugod ngayon doon sa Israel para kunin yung lupa na yon. So, kung hindi tayo magiging maingat, babagsak tayo sa parehong problema. We might find ourselves claiming the promises that were not for us. And worse is, would end up in disappointment. Ang pinakamalala, sisihin mo yung Diyos. Kasi nabasa mo yung pangako, kinlay mo na hindi naman para sa'yo, anong output nun? Sinungaling ang Diyos. Ganun ang mangyayari sa atin. And later, apostasy. Dito sa Matthew chapter 20, verse 1 to 16, about the parable, yung mga laborers dun sa vineyard, kung naalala nyo, sinabi ng Panginoong Jesucristo, may isang may-ari ng lupa, nag-hire siya ng mga magtatrabaho sa ubasan. At itong mga magtatrabahong ito, pinangakuan niya na bibabayaran niya ng 1 denaryo. Yun ang sinabi ng Diyos. Ay nung nagpapaupa. So, ang nangyari is, nag-hire siya ng alas 6, nag-hire siya ng alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 1. Then, natapos yung araw, nagtrabaho sila, binayaran ng Diyos, ay binayaran ng nagpapaupa, yung lahat ng pare-pareho. Itong mga kinuha ng mas maaga, nagreklamo sila. Bakit ito lang yung binayad mo sa akin? At instead na ma-appreciate nila yung katapatan ng Diyos na binayaran sila. Instead na ma-appreciate nila yung kabutihan ng Diyos na hinire sila kasi walang ginagawa tong mga to. Ang nangyari is nagreklamo pa sila, bakit yun lang yung ibinayad. Alam ko, naunawahan ko na itong parable na to ay may different intention at may different meaning. Mababasa niya, sinabi ng Panginoong Jesucristo. Pero naniniwala rin ako na pwede natin i-apply yung same principle sa mga pangako ng Diyos. Kaya ng mga laborers, kung hindi natin pakikinggan ng maigi, kung hindi natin uunawain, kung hindi natin iintindihin yung mga pangako ng Diyos, kung hindi natin bibigyan ng tenga at pag-iisip, meditation, yung mga pangako ng Diyos, ang mangyayari, mag-grumble tayo, magko-complain tayo, sabihin natin, bakit ito? Bakit ito binigay mo sa akin? Pero totoo, napakalinaw naman ng pangako ng Diyos. Tayo lang yung talagang hindi nakakaunawa kung ano yung pangako ng Diyos. Ang epekto nito, nananakaw yung dapat na kasiyahan na meron tayo at satisfaction na dala ng mga pangako ng Diyos. Alalahanin natin, hindi tayo deserving ng anything from Diyos, from sa Diyos natin. Ang nangyayari, imbes na ma-appreciate natin yung mga pangako na ibinigay ng Diyos na hindi tayo deserving in the first place, ang nangyayari, imbes na makontento tayo, pinahangad natin yung mga bagay na hindi binigay ng Diyos. Na hindi naman sinabi ng Diyos. Tapos, ang nangyayari doon, nagreklamo tayo. Kasi hindi natin nakuha yung mga bagay na tayo lang yung nag-feed sa sarili natin. Ganong klase, kami miserable, pag hindi natin iningatan yung mga sarili natin sa pagkilala, imbis na satisfaction, ay grumbling, displeasure, ungratefulness. Ang mga pangako ng Diyos ay likas na mabuti, tiyak, at mapagkakatiwalaan. Dahil yung nagbigay ay tapat at hindi nagbabago. Ang nagkakaproblema tayo. Nagkukulang tayo doon sa pangunawa at pag-alam kung ano ba talaga yung pinangako ng Diyos sa atin.
Bakit? Kasi irresponsible tayo. Bakit? Kasi hindi tayo nakikinig. Bakit? Kasi hindi tayo naglaan ng panahon para pag-aralan at pag-isipan yung mga pangako ng Diyos. So, ang challenge para sa ating lahat, maging diligent tayo at maging maingat tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Napakapalad natin kasi meron tayong maraming references at may mga nagtuturo sa atin na i-consider lagi yung context sa pagbabasa ng mga pangako ng Diyos. Again, hindi sa atin pinangako ang Israel, kaya huwag tayong gumera doon. Pero napakaraming pangako ng Diyos. Pag-aralan nating maigi. Inaasahan to sa bawat kumikilala sa Diyos. Wala akong kilalang Kristiyano na nagsasabi na sapat na ang Diyos sa akin. Na sapat na, hindi ko natitignan yung pangako ng Diyos, sapat na yung Diyos sa akin. Ano nga bang term to? Hypocrite, na hindi tumitingin. Diyos na yung nagbigay sa iyo ng pangako, tapos wala ka pang pakialam dun sa pangakong binigay ng Diyos. Napaka-hypocrite na language. On the other hand, the more na mas malinaw, the more na mas clear sa atin kung ano yung mga pinangako ng Diyos, the more comforts it brings and satisfaction it brings to our hearts. Nakita niyo ba yung mga Puritans, kung gaano sila katindi sa kanilang pananampalataya? Hindi yun basta lang na nangyari sa isang gabi o sa isang araw na biglang nakakuha sila ng vision. Pinagtsagaan nila, nag-labor sila, nag-aral sila. At sa likod ng mga pag-aaral na yun ay pagkilala dun sa mga pangako ng Diyos. Yun yung nagmo-motivate sa kanila para mas lalo pang saliksikin yung salita ng Diyos. At lalo silang nasasatisfy. Lalo silang nagkakaroon ng comfort dun sa mga pangako ng Diyos. So, going to the third point, maganda na nire-recognize at inaalam natin yung mga pangako ng Diyos at ina-acknowledge natin para masatisfy tayo. Pero higit sa lahat, ang pinaka-importante ay yung submission and yung acknowledgement ng kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Ano bang ibig sabihin ng God's will? Third point is, satisfaction in life comes when we learn to acknowledge and submit to the will of our God. Ano ba yung God's will? Kahit ako, nahirapan ako dito eh. Kala ko alam ko yung term. Pero nung binubuo yung sermon, ano nga ba yung God's will? Then I research. Isa sa mga satisfying na nabasa ko, yung article ni John Piper. Sabi niya, according to Piper, God, yung scripture daw ay nagre-reveal ng dalawang wills of God. Nasa copy nyo kung meron kayo. Yung isang will ng Panginoon is yung God's will of decree. Ito yung pagiging soberano ng Diyos sa pag-allow at pag-decree ng mga bagay. At yung pangalawa is yung God's will of command. Ito ay pumapatungkol sa kagustuhan ng Diyos na magbigay ng utos sa kanyang mga nilikha. At ang mga utos nito ay tiyak na mabuti. So, bibigyan ko kayo ng example sa Luke 22:42. Sinabi dito ng Panginoong Jesucristo, "Nevertheless, not my will, but your will be done. But yours will be done." Ito ay pumapatungkol doon. Nagpipray ang Panginoong Jesucristo doon sa Garden of Gethsemane. Kasi sinasabi niya na mangyari nawa ang kalooban ng Ama. Yung pangalawang example ay pumapatungkol naman sa God's will of command, kung saan sinabi ng Panginoong Jesucristo rin, John 4:34, sinabi niya dito, "My food is to do the will of Him," God the Father, "who sent me and to accomplish His work." So, may obedience na pinapatungkulan dito sa pangalawang will of God. So, going back to the life of Abraham, makakita tayo ng specific na sitwasyon sa buhay niya kung saan itong dalawang will ng Diyos ay na-unfold. Sa Genesis chapter 22, ito na yung nabanggit ko kanina kung saan inutusan ng Diyos si Abraham na ialay yung kanyang anak na si Isaac sa Mount Moriah. Seemingly, di ba, naalala nyo na pinangako ng Diyos na si Abraham ay magiging ama ng maraming nasyon. Then sinabi ng Diyos ay ialay mo yung anak mo. There's a seemingly contradiction dun sa will ng Diyos. Ito yung pumapatungkol nga dun sa will of decree ng Diyos na mangyayari at mangyayari at mangyayari yung decree ng Diyos na hindi yung may hinder ng tao. Yung sa ginawa ni Abraham na sumunod, nang inutusan siya na sumunod,
ayun, dun pumapasok naman yung God's will of command, na gusto ng Diyos na sumunod tayo dun sa mga utos niya. So, ito yung example na makikita natin sa buhay ni Abraham. So, paano ito nagpipit dun sa third application natin? Si Abraham, alam niya kung sino yung Diyos niya, kilala niya yung Diyos niya. Alam niya yung mga pangako ng Diyos niya. Sinabi ko nga kanina. Despite of the seeming contradiction between God's promise and God's command, pag pinag-isipan natin, parang may contradiction nga dito. Kasi papangakuhan kita ng maraming anak, tapos papatayin mo yung anak ko. So, parang may contradiction nga. Pero, alam ni Abraham that the right thing to do was to acknowledge and to obey God's command or the will of God. He knew that God has His own sovereign reasons and God's promises cannot be broken because God decreed it. Mababasa natin yan sa Genesis chapter 22:5. Napakaganda ng language ni Abraham. Pagkatapos siyang utusan, sabi ni Abraham dun sa Genesis chapter 22 verse 5, sabi niya sa mga kasama niyang mga servants niya, sabi niya, I and the boy will go over there and worship, matindi yung kasunod, and come to you again. Alam niya na kailangan niya sumunod sa Diyos, napapatay niya anak niya, i-offer niya, pero alam niya rin, nababalik silang dalawa. Napakatindi ng pananampalataya. He knew that even if he sacrificed his son, God will still accomplish His promise na gagawin nga siyang maraming nasyon, ama ng maraming nasyon. Ito ay either through resurrection or through provision. Yun nga, alam natin ang nangyari, nag-provide ng Diyos. This is the kind of peace and satisfaction that Abraham has when he obeyed God. True. Marami sa mga desisyon na natin sa buhay, sa pagsunod, ay hindi komportable at hindi madali. Kaya ni Abraham, yet he opted to obey. So our point here is acknowledging the will of God through obedience is not always easy. And most of the time, it's hard and very hard. So ano yung satisfaction ng isang mananampalataya during this situation? What satisfies a believer in this situation is the reality that God's will is both invincible, will surely come to pass, and it is also good. It is for the well-being of His people. Romans 8:28. Yung pagkilala natin sa katotohanan ito ay sapat para magpailalim tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi man natin fully na nauunawaan yung mga utos ng Diyos, hindi man natin fully nauunawaan yung mga providensya ng Diyos, yung satisfaction nang gagaling doon sa pagkilala natin na yung kalooban ng Diyos ay hindi yan nababago dahil hindi nagbabago yung Diyos. At hindi lang yun, yung kalooban ng Diyos ay para sa kabutihan natin. Sapat yun para masatisfy tayo na sumunod at magpasakop sa kalooban ng Diyos. Throughout the church history, napakaraming mga Christian martyrs na nalalaman natin. From Old Testament to New Testament, to the early church age, to Reformation, and even to this day. So, kalooban ba ng Diyos na mamatay sila dahil sa pananampalataya nila? At para sa gospel advancement? Alam natin yung sagot. We certainly know the answer. That is yes, of course. Of course, we cannot fully understand the sovereign reasons bakit kailangan mamatay ng mga mananampalatayang iyon. But one thing is sure, maraming mananampalataya ang nag-benefit sa kamatayan ng mga mananampalatayang iyon. And surely, the gospel has accomplished its purpose as God intended it to be. And dahil yun sa willingness ng mga Christian martyrs to submit to the will of God. Naalala ko noon, isa sa mga, wala na to sa sermon ko, si John Huss, before si Martin Luther, si John Huss ay 100 years before kay Luther, at sinabi ni pinaparikant siya kasi sa kanya, isa siya sa mga unang mga reformers, pinaparikant siya, at ang sinabi niya na yung kamatayan niya ay magpapanganak lang ng bagong sibol ng mga mananampalataya. Alam niya, yun yung kalooban ng Diyos para sa kanya. Mahirap yun.
Sino ba namang gustong mamatay para sa kabutihan ng iba? Pero nakikita niya na yun ang mabuti dahil yun ang kalooban ng Diyos. So bilang pagtatapos po, nais kong tapusin ang sermon na ito sa pagbasa nung kakantahin natin later, nung third stanza ng hymn na kakantahin natin. Ako po yung nagsabi kay Pastor kung pwede magdagdag ng bagong hymn. Yung third stanza, kung meron kayong mga copy, pwede nyo tignan. Sabi niya dun sa third stanza ng hymn natin, sabi niya dito, "In your truth, you still direct me by your spirit through your word. And your grace, my need is meeting as I trust you in my Lord. Of your fullness, you are pouring your great love and fall on me without measure, full and boundless, drawing out my heart to thee." Pag tinignan mo to, parang kanta to ng isang umiibig, di ba? Yes. Parang yung umaapaw yung puso niya. Pero hindi sa tao, sa Diyos. Napakaganda. Ang ganda at accurate ng hymn kasi ine-expose lang niya yung puso ng manunulat ng hymn. Minsan napag-isipan ko, kung totoo yung Kristyanismo, bakit nakakagawa ng napakagandang mga hymn na kung saan umaabot ng ilang daang taon at hanggang ngayon kinakanta natin at hanggang ngayon na-inspire at na-encourage tayo. Minsan naisip ko kung yung mga taong to iniisip lang nila na pera, kayamanan, o fame, o anything. Sa panahon nila, hindi yun yung primary. Hindi yun. Pero dito, itong hymn na to, grabe. As I research this hymn, ito ay nag-cause ng revival sa isang bansa. So, kung nakikita natin yung puso ng manunulat, kung gaano siya kasatisfy sa Diyos. Sabi ko kanina, kung sa isang mangingibig, pag-ibig yung maapaw. Pero ito, satisfaction niya sa Diyos yung nakikita natin. Dahil nauunawaan niya kung sino yung Diyos niya. Nauunawaan niya yung katangian ng Diyos niya. Sa kanya sapat yun. Para hindi na siya maghangad ng iba pa. Yan ang tunay na satisfaction. At tanging sa Diyos lang natin masusumpungan. Yun yung panalangin ko sa bawat isa sa atin. Yung panalangin ko sa puso ko. Na magkaroon ako ng, hindi man ako makagawa ng ganitong hymn, is magkaroon ako ng ganitong puso na sapat na yung Diyos. Sapat yung Diyos para magpatuloy ako at masiyahan ako sa mundong ito. Manalangin po tayo. O Diyos ko, salamat. Dahil pinakilala niyo yung sarili niyo sa amin. Sa akin personally. Hindi ko alam yung buhay ko kung walang biyaya niyo. Patawad dahil iniisip ko na mas satisfy ako sa mga bagay sa mundong ito. Iniisip namin na sapat yung ilang mga bagay at hindi namin kailangan kayo. Patawad. Pero salamat dahil may mga halimbawa sa kasaysayan na nagpapakita na totoo ang satisfaction sa inyo, na pwede kaming masatisfy at pwede kaming mamangha, pwede kaming patuloy na tumingin sa inyo bilang satisfaction namin sa buhay na ito. Maraming pagkakataon na parang ang hirap isipin, parang ang hirap ipamuhay. Pero help us sa mga ganong pagkakataon dahil wala naman po talagang satisfaction sa mundong ito kung hindi po kayo kikilos sa amin, kung hindi nyo kami aabutin, kung hindi nyo babaguhin yung mga puso namin. Kaya patuloy kaming umaasa, Ama. Dalangin namin kung may mga kaluluwa na hindi pa po nakakatanggap ng parehong satisfaction at biyaya, hipuin nyo yung mga puso nila sa pamamagitan ng pangangaral na ito. Tunay na sa sarili lang namin, wala talaga eh. Hindi kami pwedeng masatisfy. Hangad kami nito, the next day, wala na naman, iba na naman. Pero sa inyo, kaya nung nasa hymn, Panginoon, wala kaming titignan pang iba. Patuloy nyo kaming patinginin sa inyo at maging kasiyahan namin ang patuloy na tumingin sa inyo at sumunod sa kalooban nyo. Salamat po muli. Ang lahat po ng papuri, pasasalamat, pagsamba ay sa Trinidad na Diyos lamang sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.